Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie na John Wick na ipinalabas noong 2014. Siya si John, isang notorious na hitman at kilalang kilala sa criminal underworld. Pero retired na siya dahil 9-love at nagpakasal kay Helen. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil may malalang sakit ang babae at kalaunan ay pumanaw na ito. Nang ilibing ang kanyang asawa, isang kakilalang hitman din ang nakiramay sa pagkawala ni Helen. Si Marcus. Bago natapos ang araw na iyon, may natanggap na delivery si John, isang tuta. Galing ito sa asawa niya. Inayos nito ang delivery noong buhay pa ito. Dahil kailangan umano niya ng mamahalin at makakasama, magsimula umano siya sa tuta. Lalong sumama ang loob ni John at napaiyak. Magiging kasama niya ang tuta sa pagluluksa sa asawa. Isang araw, habang nasa gas station si John, may dumating na kotse sa kabilang linya para magpagas. 3 lalaki ang sakay nito at maya-maya nilapitan siya ng isa. Si Losef, ang solong anak ng boss ng Russian Mafia. Pinuri nito ang kanyang sasakyan at gusto umano nitong bilhin. Pero sinagot ni John na hindi niya ito binibinta. Nagalit ang lalaki pero inawat ito ng isang kasama. Pag-alis niya, nagtinginan ang dalawa. Ang hindi alam ni John, ang tagpong iyon pala ang gugulo sa buhay niya. Dahil sinundan pala siya ng 3 at kinagabihan, pinasok ng mga ito ang bahay niya. Binugbog siya, kinuha ang kanyang sasakyan at pinatay pa si Daisy na kahuli-hulihang regalo ni Helen sa kanya. Nanlumo si John nang magising siya na wala na ang aso. Kaya habang nililinis niya ang mga kalat, iniisip na niyang ipaghiganti ang nangyari sa kanya. Nang sumunod na araw, dinala ng 3 ang kotse ni John sa garahe ni Aurelio. Anak pala ng boss ng Russian Mafia si Losef kaya ganun na lang kalakas ng loob nito. Sinabihan nito ang lalaki na palitan ng detalye ng sasakyan at ayusin ang mga papeles. Pero nang makita ni Aurelio ang kotse, pinaalis niya ang mga ito. Ngunit kinagalit ito ng binata at ininsulto ang may-ari ng shop. Dahil dito sinuntok ni Aurelio si Losef at pinalayas sa garahe niya. Ilang oras ang lumipas, dumating si John sa shop. Kaya pala hindi tinanggap ni Aurelio ang kotse dahil alam pala niya na pag-aari ito ng hitman. Dito na nalaman ni John ang pagkatao ni Losef. Kaya nang hiram na lang ito ng kotse. Nang mapag-isa na si Aurelio, tinawagan siya ni Vigo, nagtatanong bakit sinaktan umano niya ang anak nito. Kaya sinabihan ito ng lalaki sa totoong nangyari at natahimik sa narinig. Kaya nang umuwi si Losef sa bahay nila. Pinagalitan ito ng ama, at pinakita ni Vigo sa abogado niyang si Avi ang paggulpi sa anak. Sinabihan niya itong si John Wick lang naman ang binangga nito. Ang notorious na hitman na tumulong sa kanila noon para lalong lumaki ang negosyo nila. Na hindi basta-basta ang kinalaban ng anak, na kahit ano pang gawin nito, wala rin itong magagawa laban kay John. Dahil nakita niya mismo paano pumatay ang hitman. Dagdag pa ni Vigo na noong nagpaalam ang lalaki para mag-retire dahil sa asawa nito, binigyan niya ito ng imposibleng trabaho. Pero nagawa pa rin umano ni John ang mission kaya ganon kalaki ang respeto niya sa hitman. At dahil lang daw sa kapritsyo ng anak, magkakaroon ng mitya ang kanilang relasyon. Kilala niya kung gaano ka-focus si John kaya alam niyang babalikan nito si Losef. Nang mga sandaling iyon, hinuhukay na ni John ang nakaraan na ibinaon na sana niya sa limot. Ngunit dahil sa ginawa ni Losef sa tuta, ang huling alaala ni Helen, handa siyang balikan ang lahat para makuha ang hustisya. Inilabas niya ang mga baril at mga gintong barya. Dahil halos lahat ng transaction sa criminal ground. Gold coins ang kapalit. Maya-maya lang ay tinawagan ni Vigo si John. Sinubukan nitong kausapin ang hitman pero binabaan lang ito ng telepono ng lalaki. Dahil dito, nagpadala ang mafia ng mga tauhan sa bahay ni John para iligpit ito. Ngunit gaya ng inaasahan, wala ring binatbat ang mga ito sa skills ng hitman. Halos hindi nakaporma ang mga kalaban sa galaw ng lalaki. Pasimple lang nitong itinumba ang mga ito. Maya-maya lang ay may dumating na pulis. May nag-complain daw ng ingay, pero kilala pala nito si John. Kaya baliwala lang dito ang nakitang bangkay sa loob ng bahay. Nagtanong ito kung bumalik siya sa trabaho pero sagot niyang may inaayos lang. Saka ito tumalikod at umalis. Kasunod nito ay tinawagan ni John ang isang grupo para maglinis ng mga kalat. Kilala rin nito ang hitman dahil ito ang negosyo ng grupo.
ang magligpit ng mga bangkay pagkatapos ng labanan. Tahimik ang mga ito kapalit ang gintong barya. Nakarating agad kay Viggo ang kinahinatnan ng kanyang mga tauhan kaya maglagay daw sila ng kontrata para sa ulo ni John sa criminal underworld, sa halagang $2 million. Pero dahil gusto ng mafia boss na masigurong mawala talaga ang hitman, pinuntahan nito ang isa ding magaling na hired killer, si Marquez, para personal na i-offer ang trabaho tungkol kay John. Pagkaalis ng mafia, hinanda agad ng lalaki ang mga gamit. Nang mga sandaling iyon, dumating na sa Continental Hotel si John. Ang hindi niya alam, nakaabang na pala si Marquez sa kanya. Pagdating niya sa lobby, nakita niya dito si Perkins na isa ding assassin. Walang kamalay-malay si John na isa din ang babae sa interesado sa ulo niya. Dahil kilala siya ng hotel manager na si Karen, alam na nito kung saang kwarto siya ilalagay. Ang hotel ay ang common ground ng mga taong nasa criminal community. At mahigpit na ipinagbabawal ng may-ari ng hotel na si Winston ng anumang criminal business sa lugar na ito. Bago bumaba si John, pinapanood nito ang video ng asawa. Palagi niya itong ginagawa dahil sa pangungulila sa babae. Kasunod nito ay bumaba siya sa basement para makipagkita kay Winston. Medyo nagulat ito nang makita ang hitman. Sinabi lang ni John na bumibisita lang siya pero alam ng negosyante na hindi simpleng bisita ang sadya niya. Nang sabihin niya dito ang tungkol kay Joseph, pinaalalahanan siya nito sa rules ng hotel. Nang pumunta si John sa bartender, binigay ng babae ang tisyo na may nakasulat na lugar kung saan naroon ang anak ni Viggo. Nilingon niya si Winston para magpasalamat. Nakarating na din sa mafia kung saan naka-check-in ang notorious hired killer. Alam nito ang rules ni Winston kaya sabi nitong doble ang reward kung mapatay si John sa loob ng hotel. Sigurado siya na marami ang bodyguard ni Joseph kaya kailangan din niya ang proteksyon sa sarili. Nagkalat na din ang mga tauhan ni Viggo sa buong club. Habang nasa labas si John, nakita niya ang pagdating ng matalik na kaibigan ng binata kaya sinundan niya ang mga ito. Kilala niya ang gwardya sa labas at para hindi na madamay, pinauwi na niya ang lalaki. Sa loob ng sauna, lasing na ang grupo ni Joseph. Nilapitan ito ng bodyguard, sinabihang magligpit na dahil sa banta ni John pero nagalit ito at sinabing hindi takot sa hitman. Ilang saglit lang ang lumipas, naitambo na niya ang kaibigan ng kanyang target na nasa locker room. Nang pasukin niya ang sauna, dito niya nakasagupa ang mga tauhan ni Viggo. Walang kahirap-hirap niyang itinumba ang mga ito. Ngunit habang busy si John, mabilis na tumakas si Joseph. Maswerte itong hindi tinamaan ng hitman. Pumasok sa dance floor ang binata at dito mas marami pang bodyguard ang hinarap ni John. Ngunit dahil sa galing niyang humataw, walang naging mahirap sa hitman. Liban na lang nung maubusan siya ng bala. Nagkipagmano-mano na lang siya. Nang mga sandaling iyon, nakatakas na si Joseph. Kaya bumalik na lang si John sa hotel. Nagpadala siya kay Karen ng doktor sa kwarto para matingnan ang kanyang sugat. Lingid sa kaalaman ni John, dumating na si Marquez sa rooftop ng kabilang building. Pero nang makita ng lalaki na may ibang tao sa loob ng kwarto, binaril niya ang una ng hitman para maalerto ito. Napabalikwas si John nang tamaan ang unan. At dito niya namalayan ang pagpasok ni Perkins. Naglaban ang dalawa pero nanaig pa rin ang hitman laban sa babae. Kahit na may sugat pa ito sa tagiliran. Maya-maya ay nalaman niya kay Perkins na may isang simbahan si Viggo kung saan nito tinatago ang pera at iba pang mga illegal na gawain nito. Saka nito iniwan ng babaeng assassin sa kakilala na gustong kumita ng gintong barya. Pinuntahan agad ni John ang simbahan. At pinagbabaril lahat ng mafia na nandoon. Nang mabuksan na ang loob ng vault, sinunog niya ang buong laman nito. Hindi umalis si John sa lugar dahil alam niyang darating si Viggo. Balik sa hotel, nang magising si Perkins, nakawala ito sa posos kaya napatay nito ang lalaki. Habang nag-aantay siya sa rooftop, nakita niya ang pagdating ng mafia. Ilang saglit lang ang lumipas ay niretreat ni John ang mga tauhang nakapaligid kay Viggo. Pero notakan siya ng mga ito at nahuli. Nang magising siya, nakatali na sa upuan. Galit na galit ang Russian sa kanya dahil walang katumbas na halaga umano ang mga sinunog niyang mga kagamitan sa simbahan. Sana daw ay nag-move on na lang siya total sa sakyan at aso lang naman ang nawala sa kanya. Dito nang galaiti si John, dahil hindi lang basta aso ang pinatay ni Joseph. Isurrender umano nito ang anak or gusto nitong sumama dito.
Ngunit hindi na nakinig si Vigo. Sumenyas na ito na patayin ang hitman. Pero ang hindi alam ni Vigo, magkaibigan pala si Marcus at John. At sa pangalawang pagkakataon, iniligtas na naman ni Marcus ang kaibigan. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na mapatay ang naiwang kalaban at mahabol ang leader ng mafia. Alam ni Vigo na hindi titigil si John kaya sinabi na rin nito kung nasaan ang anak niya kapalit ang sariling buhay. Paglipas ng ilang oras, tahimik na dumating ang hitman sa hideout ni Joseph. Isa-isa nitong tinira ang mga tauhan sa paligid. At walang kahirap-hirap nitong pinatay ang anak ng mafia. Ilang saglit lang ang lumipas, nalaman kaagad ni Vigo ang kinahinatnan ng anak. Nang sumunod na araw, nagkita si John at Marcus. Pinag-usapan nila sandali ang mga nangyari. Ang hindi alam ng dalawa, sinundan pala sila ni Perkins. At nagsumbong ang babae sa mafia boss. Kaya kinagabihan, tinorture ni Vigo si Marcus bago ito pinatay. Dahil kung hindi lang umano ito nagtraidor, buhay pa raw sana si Joseph. Pagkatapos mapatay ang assassin, tinawagan ni Vigo si John at pinaalam dito ang ginawa nito sa kaibigan. Mabilis na bumalik si John sa bahay ni Marcus. Ngunit wala na itong buhay ng datnan niya. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Winston. Napaalis na umano si Vigo sakay ng helicopter nito. Sa kabilang banda, kinausap ng negosyante si Perkins para ipaalam dito na hindi na ito membro sa Continental dahil sa paglabag nito sa rules na walang criminal business na gagawin sa hotel. Saka ito tinamba ng mga tauhan. Kasunod nito ay nakahabol na si John sa port kung saan maglanding ang helicopter ni Vigo. Nakipaghabulan at nakipagbarilan siya sa mga ito. Lumabas na naman ang skills ng hitman at mabilis lang nitong na-eliminate ang mga tauhan ng mafia. Hanggang silang dalawa na lang ang natira. Naglabas ng patalim si Vigo at sadyang sinaksak ni John ang sarili. Pero nasaksak din nito ang mafia sa balikat. Bago sila naghiwalay, sinabihan nila ang isa't isa na magkikita pa silang muli. Tumalikod na siya at iniwan si Vigo. Pero nakailang hakbang lang si John, bumagsak na rin siya. Bago siya nawalan ng malay, pinanood muna niya ang video ng asawa. At ilang minuto ang lumipas, nagising siya sa boses ng asawa niya. Napadaan siya sa isang animal clinic kaya ginamit niya ang sarili. Nang makita niya ang isang aso na nakaschedule euthanize, inilabas niya ito at sinama sa pag-uwi. Kahit napatay na ni John ang mag-ama, hindi pa rin siya tumigil sa paghahabol sa Russian Mafia. Dahil hindi pa nito nakuha ang kotseng ninakaw ni Joseph, na ang sasakyan ay kasalukuyang nasa garahe ni Abram, ang kapatid ni Vigo. Kilala ng Russian si John kaya takot itong kalabanin ng assassin. Ngunit dahil nasa kanya ang kotse nito alam niyang maghaharap din sila. At hindi nga nagkamali si Abram, tinawagan nga siya ni John at sinabihang may kukunin ang lalaki sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, pinasok na ni John ang garahe ng mafia. Isa-isa na niyang tinamba ang mga tauhan ni Abram. Habang naglalaban ang hitman at mga tauhan sa baba, nakikinig lang si Abram sa opisina nito. Hanggang sa marinig niya ang mga yapak paakyat ng hagdan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si John. Nakita nito ang alak sa mesa kaya naglagay ito sa 2 baso at binigay kay Abram ang isa. Saka nito inangat ang baso at sinabi sa Russian na para sa kapayapaan. Napangisi ang kaharap na hindi naniniwalang alam pala ng hitman ang salitang kapayapaan. Pero tinanggap na rin ni Abram ang inaalok nito para matahimik na sila pareho. At bago umalis ang assassin, sinabihan ito ng Russian na good luck sa magiging retirement nito. Inuwi pa rin ni John ang kotse na siyang dahilan ng lahat. Kinabukasan, dumating si Aurelio sa bahay niya. Ang kaibigan niya pala ang nakahanap sa kanyang kotse. Hindi ito makapaniwala sa nangyari sa sasakyan pero kaya pa naman daw itong ayusin. Kasunod nito ay ibinalik ulit ni John ang mga gamit sa basement at sinemento ang inilibing niyang malaking kahon. Paglipas ng ilang saglit, narinig niya ang tunog ng doorbell. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Santino, ang crime boss ng Camorra clan. Gusto nitong ipapatay ang kapatid na si Gianna. Dahil ang babae umano ang representative ng clan nila sa High Table. Ang High Table ay siyang council ng crime underworld at binubuo ito ng 12 high-level crime boss.
Kaya gusto ni Santino na mawala ang kapatid para siya ang papalit sa pwesto nito. Ngunit tinanggihan ni John ang trabaho dahil nagbago na raw siya at ayaw na niyang balikan ang dati niyang pagkatao. Hindi natuwa ang kaharap sa narinig. May inilabas itong bilog na medallion na tinawag nilang marker. Ipinakita ni Santino sa kanya ang kanyang thumb mark na dugo sa marker bilang panunumpa niya na gagawin ang anumang utos ng may hawak sa medallion. Pero mariin pa ring tumanggi si John. Dismayadong tumayo si Santino. Pero bago umalis, sinabihan nito ang hitman na maganda umano ang bahay nito. Lingid sa kaalaman ni John, may ibig sabihin pala ang huling sinabi ng crime boss. Dahil bago ito tuluyang umalis, pinasabog muna ang bahay ng assassin gamit ang isang grenade launcher. Sa lakas ng pagsabog, tumilapon si John at aso niya sa labas ng bahay. Kaya wala na siyang nagawa kundi tingnan na lang ang nagliliyab niyang pamamahay. Kasunod nito ay pumunta si John sa Hotel Continental para kausapin si Winston. Dahil bawal ang aso sa loob, iniwan muna niya ito kay Karen. Dito niya sinabi sa negosyante bakit binigyan niya ng marker si Santino. Tinulungan pala siya nito noong panahon na binigyan siya ni Vigo ng impossible task. Dahil sa malaking pabor na natanggap niya sa crime boss, binigyan niya ito ng marker o medallion bilang pangako na babayaran ang pabor na natanggap niya. Kaya ni-remind siya ni Winston sa 2 rules ng underworld na hindi pwedeng suwayin. Ang gumawa ng criminal business sa lahat ng Continental Hotels at ang high table rules na bawal tanggihan ang marker. Lahat umano ng medallion ay dapat respetuhin. Walang nagawa si John kundi sundin ang payo ng kaibigang negosyante. Dahil kung hindi, papatayin siya ng mga ito. Kaya nang magkita sila ulit ni Santino, sinabi niya dito na handa na siyang gawin ang gusto nitong ipagawa. Nasa Rome umano si Gianna para sa gaganaping coronation nito. Lumarga agad si John sa Italy. Dumaan siya sa isang establishment para kumuha ng gamit. Saka siya dumiretso ng Continental at makatagpo ang manager ng hotel na si Julius. Ang hindi alam ng hitman, pinapasundan pala siya ni Santino sa assassin nitong si Ares. Ilang araw bago ang araw ng coronation, pinag-aralan ni John ang blueprint ng palasyo, ang pagdarausan ng event. Nakuha na rin niya ang mga susi sa underground kung saan siya dadaan. Nagpatahi din siya ng bagong suit kung saan may built-in bulletproof na. At nag-order na rin siya ng mga bagong baril na gagamitin sa mission. Pagdating ng gabi ng coronation, naghanda na rin si John. Bit-bit ang mga baril, pumasok na siya sa underground. Habang nakatingin naman sa di kalayuan si Ares. Ilang saglit pa ang lumipas, dumating na rin sa event ang target ng hitman. Si Gianna. Napaligiran ito ng pinakamagaling nitong mga bodyguards, at isa na dito ay si Cassian. Nang mga sandaling iyon, isa-isang tinago ni John ang mga baril sa dadaanan niya mamaya. Para kung sakaling magkahabulan, may magagamit agad siyang backup. Maya-maya lang ay nakita niya ang pagdaan ng babae at bodyguard nito papasok sa dressing room. Ngunit pinabalik ni Gianna si Cassian sa bulwagan kaya mag-isa na lang ito sa kwarto. Nagulat ang babae nang makita si John sa salamin. Dito niya sinabi kay Gianna na dahil sa marker na hawak ni Santino, kaya siya nandito. Hindi na ito nagulat sa narinig. Dahil alam na ng babae na katapusan na nito, naghubad ito ng damit sa kalamusong sa jacuzzi. Saka nito hiniwa ang 2 palso sa hawak na patalim. Sinabi nito kay John na gusto nitong mamatay sa paraang gusto niya. Lumapit si John kay Gianna at hinawakan ang kamay nito. Nang mahina na ang babae, binaril na niya ito sa ulo. Dahil sa concert hall siya dumaan palabas, nakita agad siya ni Cassian. Nagduda ang bodyguard sa presensya ng hitman kaya nagduelo ang dalawa. Pero pareho silang naka-bulletproof kaya bumagsak sila na walang sugat. Mabilis na tumayo si John at tumakbo palayo. Pinasundan siya ni Cassian sa ibang mga guards. At tumakbo na ito papunta sa babaeng amo. Ngunit wala na itong buhay ng madatnan. Nalusutan agad ni John ang mga humabol sa kanyang guards. At tumakas siya pabalik sa underground. Ngunit anabangan na pala siya ng mga tauhan ni Santino. Dahil nakaplano na pala siyang patayin pagkatapos niyang magawa ang kanyang mission. Mainit na sagupaan ang nangyari sa kanila. Parang isang batalyan ang nakalaban ni John. Hindi maubos-ubos ang tauhan ni Santino. Pero dahil siya si John Wick at sa tulong ng kanyang bulletproof suit, nalusutan din niya ang mga ito. Pasimple lang siyang lumabas sa underground at naglakad sa labas.
Ngunit bigla siyang binangga ng kotse ni Cassian. Dito nagtagisan ng abilidad ang dalawa. Mano-mano, baril at patalim. Hanggang sa umabot sila sa loob ng Continental Hotel. Dito na sila pinigilan ni Julius at sinabihang magpalamig muna silang dalawa sa bar. Pagdating sa bar, pinaalam ni John kay Cassian na meron siyang marker na hawak ni Santino kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Hindi man ito natuwa sa ginawa niyang pagpatay sa amo nito, naintindihan din daw umano siya ng bodyguard. Ngunit kahit valid ang rason ni John, nangako ang katabi na pagbayaran niya ang ginawa. Buhay ang kinuha niya kaya buhay din daw ang kapalit. Ang hindi alam ni John, nag-open ng kontrata si Santino sa Underworld para ipapatay siya sa halagang $7 million. Para kunwaring ipaghiganti nito si Gianna na pinapatay nito. Kaya bago pa man makaalis si John sa Continental Hotel sa Rome, na-approve na ang contract para sa assassination niya. At dahil open ang kontrata, nakatanggap ng message ang lahat ng membros sa crime world. Kasunod nito ay kinausap ni Winston si Santino na pirmahan ang libro ng accounts kung saan nakumpleto na ni John ang marker na binigay nito sa crime boss. Ayaw sanang pumirma nito dahil mamatay rin naman daw ang hitman bago sumikat ang araw. Pero pinaalalahan ito ni Winston sa rules ng marker kaya lumagda din ito. Dito na ito pinagsabihan ng negosyante na hindi umano alam ni Santino kung ano ang mangyayari sa pagtraidor nito kay John. Napilit umanong pinabalik ang hitman sa buhay na inayawan na nito. Nang mga sandaling iyon, isa-isa nang hinarap ni John ang mga assassin na naging interesado sa kontrata. Kinatatakutan talaga siya ng mafia dahil lumaban siya gamit lang ang isang lapis. Tinamaan din siya pero nalusutan pa rin ang mga ito. Hanggang sa magpang-abot sila ni Cassian sa train station. Dito na nagtagisan ng abilidad ang dalawa. Hindi madaling kalaban ang bodyguard pero kalaunan ay bumagsak din ito sa kamay ni John. Paglabas niya sa train, sinalubong siya ng dalawa pang assassin kaya tumakbo siya at lumapit sa isang pulubi. Binigyan niya ito ng gintong barya at sinabing dalhin siya sa amo nito. Saka mabilis nagtago sa tabi. Nang magising si John, nakabendahin na ang kanyang tama, at dinala siya ng mga ito kay Bauer King, na isa ding crime lord sa underground. Magkakilala pala ang dalawa dahil target pala niya ito dati pero hindi niya ito pinatay kaya nagpasalamat si King sa kanya. Humingi siya ng tulong dito para mahanap si Santino. Pero napatawa lang si King sa narinig. Ngayon pa raw na nasa high table na ang crime boss, mas mahirap na umano itong kalabanin. Ngunit mataas ang kumpiyansa ni John basta bigyan lang umano siya ng baril nito at ituro kung nasaan ang lalaki. Dahil sa pinagsamahan nila, pinagbigyan ng crime lord ang request ni John. Kinagabihan, habang nag-celebrate si Santino sa pag-upo niya sa high table sa museum, tahimik na pinasok ni John ang party. Ngunit nang makita siya ng crime boss sa event, alam na nito ang mangyayari. Kaya mabilis na itong tumakas habang kinaharap ng hitman ang mga tauhan nito. Maya-maya lang ay matinding sagupaan na naman ang kinaharap ni John sa batalyong mga tauhan ni Santino. Hanggang sa mahabol na niya ang crime boss sa reflection room ng museum ngunit sangkatutak pang mga special guards ang dumating. Kasama na dito si Ares, ang pinagkatiwalaang sidekick ng crime boss. Pero lahat ng mga ito ay tinamba ni John. Paglipas ng ilang saglit, dumating si Santino sa hotel ni Winston para sa proteksyon ng rules na bawal gumawa ng krimen ang sino man sa loob ng Continental. Sinabihan nito ang manager na tanggalin ang membership ni John sa organization pero ayon kay Winston, wala umanong nilabag na rules ang hitman. Dagdag nitong wala umanong sino man ang magsasabi ng kung ano ang dapat gawin bilang may-ari ng hotel. Maya-maya lang ay dumating na din si John. Sinabihan ito ni Karen na nasa lounge ang crime boss. Nang mag-abot ang dalawa, malaki ang tiwala ni Santino na ligtas siya sa loob ng hotel. Dahil kilala ni Winston ang hitman kaya sinabihan niya itong huwag gawin ang binabalak. Ngunit determinado si John kaya walang sabi-sabing binaril ang crime boss sa kinaupuan nito. Napanganga na lang si Winston sa nasaksihan. At bago tumalikod si John, sinabi lang niyang tapos na ang lahat. Saka siya dumaan kay Karen para kunin ang iniwang aso. Umuwi silang mag-amo sa sirang bahay. At ilang saglit ang lumipas, sinundo sila ni Karen. Nang sumunod na araw, hinatid sila nito sa Central Park kung saan nag-aantay si Winston. Dismayado ito sa ginawa niya.
At dahil nilabag niya ang batas ng Continental, wala umano itong magagawa kundi ideklara siyang excommunicado. Na ibig sabihin ay hindi na siya member at lahat ng mga privileges ay sarado na sa kanya. Dagdag pa ni Winston na dinubol ng high table ang patong niya sa ulo at buong mundo na umano ang nakakaalam sa kontrata para sa kanya. Dahil sa pagkakaibigan ng dalawa, binigyan ng manager ng 1 oras ang hitman para makalayo. At binigyan din ito ng isang marker na maaari magamit sa susunod na mga araw. Bago sila naghiwalay, nangako si John kay Winston na papatayin lahat ng haarang sa kanya. Kahit sino pa man ito. Pagtalikod ng assassin, itinawag agad ni Winston ang pag-open nito ng kontrata para kay John. Bilang isang excommunicado, dahil may 1 oras pa bago mag-take effect ang bagong contract, mabilis na tumakbo si John palayo sa park. 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tumatakbo pa rin si John palayo. At ng mga sandaling iyon, nasa 14 million na ang reward na nakapatong sa ulo niya, na mag-uumpisa pagdating ng alas 6 ng gabi. Habang marami ang nag-aabang sa oras ni John, tumatakbo pa rin ito. At nag-iisang gintong barya na lang ang natira sa bulsa niya. Maya-maya ay sumakay siya ng taxi papuntang library. Ngunit naipit sila sa traffic kaya binigay niya sa driver ang kahuli-hulihang gold coin at sinabihang ihatid sa Continental ang aso niya. Saka siya lumabas at tumakbong pumunta ng public library. 20 minutes bago mag-execute ang kanyang contract, nakarating din sa library si John. Hinanap niya ang isang libro na may palaman sa loob. Ang aklat na may sekretong lagayan. Andito ang picture nilang mag-asawa, ilang pirasong gintong barya, isang rosary at medallion. Ilang saglit lang ay may lumapit sa kanya. Isang napakatangkad na assassin na hindi na nakapag-antay ng oras. Naglaban ang dalawa, pero kahit na mas malaki ito sa kanya, madali lang niya itong tinapos gamit-gamit ang libro. Ngunit tinamaan din siya sa balikat. Pag nag-umpisa na ang oras ng kontrata ni John, wala nang maaring tumulong sa kanya. Pati si King Bauer ay hindi na rin niya malalapitan. 5 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, humingi ng tulong si John sa kaibigang doktor sa organization. Nagmakaawa siya dito kaya napilitan itong gamutin siya ngunit hindi sapat ang oras para matapos nito ang pagtahi kaya siya na ang tumapos. At para umano hindi ito pagdudahan sa pagtulong sa kanya. Pinabaril nito ang sarili ng 2 beses. Pagpatak ng alas 6, sabay-sabay nang dumating ang mensahe sa mga membro patungkol sa open contract ni John. Kaya paglabas niya sa klinik ng doktor, sinundan agad siya ng mga iba't ibang assassin. Dito maswerteng nakapasok si John sa isang storage R kung saan maraming mga lumang sandata na nagamit niya sa pakipaglaban sa mga sumunod sa kanyang mga assassin. Nahirapan ng hitman pero naitamba din niya ang mga ito. Nang makapasok siya sa isang tolda ng mga kabayo, ibang grupo na naman ang nakalaban niya dito, na umabot pa sa habulan sa kalye na sakay siya sa kabayo. Ilang oras ang lumipas, naging 15 milyon na ang patong sa ulo ni John. Hanggang sa makarating siya sa baluarte ng Rosco Roma tribe. At dito niya nakausap ang babaeng director. Isa pala siyang orphan na kinupkop ng Belarus tribe. Lumuhad siya sa leader ng tribo bilang pagbigay respeto pero pinagsabihan siya nito tungkol sa ginawa niya ng mga nagdaang araw. Iprinesinta ni John ang rosary bilang tiket niya sa pagbabalik sa tribo. Alam ng director ano ang kalalabasan ng pagpunta ng hitman sa lugar nila pero nakahanda pa rin itong tulungan siya. Hiningi ni John na tulungan siyang makapunta sa Casablanca. Dahil dito, pinutol ng director ang rosary, binaga ang cross at ipinaso sa likod niya. Na ang ibig sabihin nito ay tuluyan ng pinutol ng hitman ang ugnayan niya sa tribo at hindi na siya makakabalik pa sa Rosco Roma. Paglipas ng ilang araw, isang babae ang nagpresenta ng black gold coin sa reception ng Continental. Ito pala ay adjudicator na pinadala ng high table para i-assess ang ginawang pagpatay ni John kay Santino sa loob ng hotel. Nang ma-check ng babae ang bangkay ng crime boss, sinabihan nito si Winston na lisanin nito ang pwesto sa loob ng 7 araw. Dahil umano hindi nito pinatay si John nang lumabag ito sa batas ng Continental. Maituturing na umanong magkaibigan ang dalawa kaya hinayaan na nitong makatakas ang hitman bago pa man ma-execute ang kontrata bilang excommunicado. Sunod na kinausap ng adjudicator si Bauer King.
Bakit umano hindi nito pinatay si John bagkus binigyan pa nito ng baril ang hitman para kalabanin ang high table? At dahil sa pagtulong na ito, kailangan umano nitong umalis sa pwesto sa loob ng 7 araw. Kahit nangatwiran pa si King, sagot ng babae na walang kahit na sino man ang mas mataas pa sa high table. Pagdating ni John sa Casablanca, may iilang assassin ang nakaabang sa kanya. Ngunit sa tulong ng tauhan ng Moroccan Continental, napigilan nito ang laban at dinala nito ang hitman sa manager ng hotel. Habang inaantay niya ito, 2 aso ang galit na nakabantay sa kanya. Paglabas ni Sofia, binaril agad nito si John. Ang babae pala ang nagmamay-ari ng dugong nasa marker ni John. Dahil sa pagtulong niya sa anak nito noon. Tumanggi na agad ang babae dahil akala nito ay may ipapaligpit ang hitman, pero gusto lang pala ng lalaki na dalhin sa dati niyang amo, kay Berada. Na siyang magtuturo kung paano at saan matatagpuan ang elder na mas mataas pa ang kapangyarihan sa high table. Nang mga sandaling iyon, ni-recruit ng adjudicator ang isang Japanese assassin na si Zero para patayin si John at parusahan ang mga membrong tumulong dito. Una sa listahan ay ang director ng Roscoe Roma. Kahit pa umano may ticket si John, ang rules pa rin daw ng high table ang masusunod. Tinusok ng espada ang 2 kamay ng director bilang parusa nito. Pangalawang pinuntahan ng adjudicator ay si Bauer King. Ayaw nitong bumaba sa pwesto pero rerespetuhin pa rin niya umano ang high table. Dito sinabihan siya ng babae na 7 hiwa ang matatanggap niya dahil sa 7 bala na binigay niya kay John. Balik sa Casablanca, nakausap na nila si Berada. Ngunit hindi nito direktang sinabi kung nasaan talaga ang elder. At hiningi nito ang isang aso ni Sofia bilang kapalit sa impormasyong binigay. Pero ayaw ibigay ng babae ang aso kaya binaril ito ni Berada. Ang hindi alam ng lalaki sa bulletproof lang pala ito tinamaan. Hanggang nauwi sa matinding bakbakan ang tagpong iyon. Sangdamakmak din ang mga tauhan ni Berada. Pero nalusutan din ng 2 ang mga ito at sa tulong din ng 2 aso ni Sofia. Hinatid ng babae ang hitman sa desyerto. At bago sila naghiwalay, binalik na ni John ang marker sa babae na may lagda ng kanyang dugo. Walang sinayang na oras ang hitman, nagumpisa agad itong maglakad. Nang dumilim na, tiningala nito ang sign na sinabi ni Berada. Patuloy sa paglalakbay ang lalaki, hindi nagpapahinga hanggang sa bumagsak na siya sa sobrang pagod at nawalan ng malay. Maya-maya lang ay natagpuan si John sa isa sa mga tauhan ng elder at dinala sa camp. Nang magising siya, nasa harapan na niya ang elder. Tinanong siya nito bakit gusto pa niyang mabuhay. Sagot ni John na dahil sa asawa niya, gusto niyang alalahanin si Helen at pagsikapang ayusin ang buhay. Kaya sinagot siya ng elder na bibigyan pa siya ng last chance. Mawala ang pagka-excommunicado niya at isarado din ang kontrata para sa kanyang buhay. Pero mangyayari lamang ito kung matapos niya ang ipapagawa ng high table, ang patayin si Winston. Pag natapos niya ang misyong ito, manatili siyang buhay ngunit naayon sa rules ng organization. Napaisip si John pero wala na rin siyang mapagpilian kundi ang tanggapin ang kapalaran niya. Kaya lumuhad siya sa harap ng elder at tinanggap ang trabahong ipapagawa nito. Ngunit para umano masukat ang loyalty niya, pinutol ni John ang kanyang ring finger at binigay sa elder ang wedding ring. Bilang isang offering at pangako na maging loyal siya sa rules ng high table. Pagbalik ni John sa New York, sinalubong agad siya ni Zero sa Grand Central Station. Pero natakasan ito ng hitman. Paglabas niya, anabangan din siya ng mga assassin na nakamotor, ngunit naunahan niya ang mga ito. Hanggang sa magkahabulan sila sa kalye at humantong sa harapan ng Continental Hotel. Babarilin na sana siya ni Zero pero humawak si John sa hagdan kaya pinigilan ni Karen ang assassin. Walang itong nagawa dahil sa rules na walang criminal business sa teritoryo ng Continental. Maya-maya ay kinausap na siya ni Winston. Alam ng manager na siya ang target ni John pero pakiramdam nito nagdadalawang isip ang hitman dahil matagal na rin silang magkakilala at naging magkaibigan na rin. Kaya kinuha ng manager ang baril at lumapit kay John. Sinabi nito sa hitman na pinapababa ito sa pwesto pero ayaw nitong bumaba kaya haharapin umano nito ang parusa sa pagsuway sa utos ng high table. Ngayon si John naman daw ang pumili ng desisyon. Kung gustuhin ba nitong nabubuhay pero nakatali sa organization. Dito napaisip ang hitman. Pero bago pa man siya makapagsalita, dumating na ang adjudicator.
Dahil pareho silang ayaw sumunod sa utos ng high table, pinabago ng babae ang designation ng hotel ni Winston. Deconsecrated na umano ang Continental kaya pwede na ang criminal activities sa loob ng buong building. Bago tumalikod ang adjudicator, sinabi nitong darating ang army ng high table para iligpit silang mga suwail sa organization. Ngunit hindi natinag si Winston at John sa babala ng babae. Dahil umano hindi na under ng high table ang Continental, binalik ng negosyante ang mga privileges ng hitman. Kasunod nito ay bumaba ang tatlo sa malaking vault at binigay kay John ang unlimited access nito sa armory. Nang mga sandaling iyon, pinaalam ng adjudicator ang status ng Continental sa assassin na pwede na mag-conduct ng criminal business sa loob ng hotel. At ilang saglit lang ay dumating na ang mga sundalo ng high table na may bitbit na matataas na kalibre ng baril at naka-full body armor. Kasama ring naghahanda si Karen at iba pang mga tauhan ng Continental. Ngunit nang mag-umpisa na silang magbakbakan, hindi tinatabla ng bala ang mga armor ng kalaban kaya nahirapan ang grupo ni Karen. Natutamba lang ang mga tinamaan ni John kaya kailangan pa niyang barilin ng malapitan ang bawat kalaban. Kaya paglipas ng ilang minuto, parehong bumalik ang dalawang lalaki sa vault at nagpalit ng baril. Dito na gumanda ang laban dahil isang boga lang ng shotgun, bagsak na ang sundalo ng high table. Nang maubos na ang mga mercenaries, pumalit naman ang mga tauhan ni Zero. Dito napasabak si John sa matinding mano-mano. Puro magagaling ang tauhan ng Japanese assassin. Pinagtulungan nila ang hitman, ngunit mas magaling pa rin si John sa kanilang lahat. Kalaunan ay naubos din ang mga kalaban. Pero hindi pa pala siya tapos dahil kahuli-hulihan niyang nakasagupa si Zero. Magaling din ito kaya medyo nahirapan ang assassin. Ngunit nanaig pa rin ang talento ni John. At na-eliminate din niya ang Japanese hired killer. Matapos ang madugong labanan, nakatanggap ng tawag si Winston galing sa adjudicator at nag-propose ito ng meeting. Nang magkatipon-tipon na sila sa rooftop, nagulat si John nang marinig ang mga sinabi ni Winston. Gusto nitong makuha ulit ang kapangyarihan at maibalik sa high table ang kanyang hotel. Kapalit nito ang loyalty ng manager sa organization. Pumayag ang adjudicator sa proposal ni Winston. Napatingin ang babae kay John at tinanong ang negosyante kung ano ang gagawin nila sa hitman. Sagot ni Winston na kailangan umano itong mamatay at walang sabi-sabing pinagbabaril ang assassin hanggang mahulog ito sa baba ng Continental. Mukhang nasiyahan ang adjudicator sa ginawa ni Winston saka na ito umalis. Ngunit pagbaba ng babae, wala na ang katawan ni John sa binagsakan nito kaya binalikan nito ang manager ng hotel at binalaan na kailangan nilang tapusin ang hitman dahil kung hindi, babalikan sila nito. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila napansin ang paglabas ng aso ni John. Alam nito ang nangyari sa amo, na kinuha pala ito ng tauhan ni Bauer King. Dahil sa nangyari sa kanilang dalawa, gusto nitong magsanib puwersa sila ng hitman at balikan ang high table sa mga ginawa ng mga ito sa kanila. Na walang pag-alinlangang sinang-ayunan ni John. Paglipas ng ilang buwan, pareho ng magaling si John at King sa kani-kanilang mga sugat na natamo. Kaya handa na ang hitman sa pagbabalik sa eksena. Unang inasikaso ni John ang pagbawi ng kanyang wedding ring. Bumalik siya sa desyerto, ngunit bagong elder na ang kanyang nadatnan. At ang masaklap, nawala na rin umano ang singsing niya. Diniscourage siya ng elder na wala ring mangyayari kung papatayin niya ito. Hindi rin daw siya patatahimikin ng high table kaya wala ring saysay ang pagpunta niya sa desyerto. Tila wala siyang narinig at binaril ang Arabo. Kasunod nito ay isang harbinger ang dumating sa hotel ni Winston. May dala itong mensahe na kinokondem ng high table ang Continental Hotel. At sa loob ng isang oras, demolish na ang buong building. Hindi nakapagsalita ang manager. Ang utos na ito ay pirmado umano ng 12 membro ng high table. Ito umano ang kasagutan ng organization sa pagpatay ni John sa elder at sa palpak na pag-execute ni Winston sa hitman. Bago matapos ang isang oras na palugit, nakilala din ng Continental team ang membro ng table na si Marky Vincent. Ayon dito, binigyan umano ito ng buong kapangyarihan at walang limit na paggamit sa ari-arian ng organization para maligpit si John. Masyado na umanong maluwag ang New York sa pamamahala ni Winston kaya buhay pa rin ang hitman. At nang matapos na ang hourglass, sumabog na ang building ng hotel.
Dito na sinabi ni Marky na wala na ang New York, wala nang silbi ang manager, isa na umano itong excommunicado. Sa kanito biglang binaril si Karen. Kasunod nito ay ni-recruit ng Marky si Kane. Isang bulag pero napakakilabot na assassin. Kasamahan nito dati si John at naging kaibigan din. Ayaw na sana nitong tanggapin ang trabaho dahil retired na ngunit ginamit ng Marky ang anak nito para pang blackmail kay Kane. Dahil dito, wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng High Table. Samantala, sa Continental Osaka, Japan, may isang lalaking nag-check-in sa hotel. Isa itong bounty hunter na nagngangalang Mr. Nobody. Alam kasi nito ang patong sa ulo ni John na $18 million pero mababa pa umano ito kaya nakikiramdam lang muna ang lalaki sa mga ganap. Maya-maya ay dumating si Koji, ang may-ari ng Continental at sinalubong ito ng kanyang anak na si Akira. Nakarating na sa kanila ang nangyari kay Winston kaya nag-alala sila. Pero ayon sa ama, hindi daw sila dapat mabahala dahil wala silang nilabag na batas ng High Table. Ngunit kinakabahan pa rin ang dalaga dahil matagal nang magkaibigan ang kanyang ama at si John, nararamdaman nitong sila na ang babalingan ng Marky. Tama ang kutob ni Akira dahil nasa poder pala ni Koji pansamantalang nagtatago si John. Nalaman na rin nito ang nangyari sa Continental ni Winston. Sabi ng Japanese na hindi umano titigil ang table hanggat hindi mawala ang hitman. Kamatayan lang umano ang magbibigay ng kapayapaan sa lahat ng ito. Dahil sa narinig, humingi ng paumanhin si John sa kaibigan. Ngunit sinagot siya nitong hindi nasusukat ang pagkakaibigan sa kaginhawaan lamang. Nang mga sandaling iyon, nakita ng bounty hunter ang pagdating ng isang grupo sa lobby ng hotel. Nang makita niya ang pin ng mga ito, dito niya nalaman na dumating na rin ang Marky sa Japan. Lumapit sa concierge ang assistant Marky na si Chidi at hinanap nito si Koji. Alam ng dalaga na ito na ang High Table kaya mabilis nitong tinawag ang ama. Bago hinarap ng Japanese manager ang mga bisita, pinaghahanda na nito ang mga tauhan sa maaring mangyari. Maya-maya lang ay nag-abot na ang dalawang grupo sa lobby. Dumating din si Kane na dati rin palang kaibigan ni Koji. Sabi nitong sumunod na lang sila sa utos ng Marky para wag nang damanak ang dugo, ngunit nanindigan ang manager ng Continental kaya ilang saglit lang ay nagkabakbakan na ang mga ito. Lingid sa kaalaman ng Japanese, deconsecrated na rin pala ang kanyang hotel kaya marami pang elite armies ang dumating sa Continental. Dito na dahan-da ang umatras ang grupo ni Koji. Sa kabilang banda, ayaw ni Akira ang presensya ni John sa Osaka pero wala na rin itong nagawa dahil kaibigan ito ng kanyang ama. At maya-maya lang ay nakarating na rin ang mga ito sa kinaroroonan nila. Dahil sa matibay na armor ng mga mercenaries, medyo nahirapan silang tumbahin ang mga ito. Nagpakita din ng abilidad si Kane na kahit bulag ito, hindi rin ito basta-basta kalabanin. Hanggang sa matamaan si Akira. Tinulungan ito ng kanyang ama at sinabihan si John na tumakas na. Pero hindi madali ang pagtakas ng hitman. Hindi maubos-ubos ang kalaban at napakatibay ng armor ng mga ito. Sunod niyang nakalaban ang mga tauhan ng Marky. Malalaking tao ang mga ito pero wala itong binatbat sa tsoko na hawak niya. Nang may tamba na niya ang batalyong kalaban, saka naman dumating si Kane. Kahit may kapansanan ng kalaban, halos magkasinggaling lang ang dalawa. Ngunit hindi natapos ang kanilang paglalaban dahil pinagbabaril sila ni Mr. Nobody. Kaya nakatakas si John. Kasunod nito ay nadagdagan pa ang reward sa ulo ng hitman. Paglabas ni John sa Continental, tinulungan siya ng bounty hunter. Dito niya nalaman na hindi ito connected sa High Table, na gusto lang nitong makuha ang patong sa ulo niya. Pero naliliitan pa ito sa $20 million kaya hinayaan siya nitong makaalis. Habang patakas naman ng mag-amang Koji at Akira, nakaabang na sa kanila si Kane. Sabihin lang daw umano ni Koji kung nasaan ang hitman at walang mangyayari sa kanila. Ngunit mas pinili nitong lumaban sa assassin kaysa ipahamak ang kaibigan. Dito napatay ni Kane si Koji at hinayaan nitong makatakas si Akira. Naabutan ng dalaga si John sa subway. At sinisisi siya nito sa pagkamatay ng ama. Kung hindi lang daw sana siya nagpunta sa hotel buhay pa sana ito. Bago bumaba si Akira, sinabihan siya na ipaghiganti umano niya si Koji. Nang sumunod na araw, nakipagkita ang bounty hunter kay Marky Vincent. Para i-negotiate ang serbisyo nitong hanapin si John. Ngunit pinadugo muna ng crime boss ang kamay ng lalaki bago ito pumayag sa hinihinging presyo ng hunter.
Balik sa New York, nagkita si Winston at John sa libingan ni Karen. Dahil hindi kilala ng hitman ang mga tauhan ng Marquis na nakalaban niya sa Japan, tinanong niya ang hotel manager. Dito niya nalaman kung sino ito at saan matatagpuan ang appointed ng high table. Tinanong siya ni Winston saan umano patungo ang pagpatay niya sa Marquis. Kahit hindi pa umano ito may libing, may ipapalit na dito. Kaya pinayuhan siya nitong gamitin ang utak sa pakipaglaban sa high table. Hamanin umano niya ng duelo ang Marquis kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit hindi niya alam kung pwede siyang maghamon gayong wala na siyang tribo, na isa na siyang excommunicado. Kailangan umano niya maging membro ng isang family o clan para maging valid ang duel. Kaya dito siya sinabihan ni Winston na pumunta sa Berlin at magpa-reinstate sa Roscoroma tribe. Ang dati niyang pamilya na kumopkop sa kanya. Naisip ni John na mukhang tama ang mga payo ng kaibigan. Dahil kagaya umano niya, gusto rin maghiganti ni Winston sa high table. Pagdating ng hitman sa Berlin, nakasunod pala sa kanya si Nobody. Pinaalam kaagad nito sa Marquis ang location ni John para makuha ang reward ng paghahanap nito. Ngunit sagot nitong patayin daw niya ang assassin saka makuha ang panangakong pera. Hindi makapaniwala ang hunter na nagulangan siya ng Frenchman. Pumasok si John sa isang simbahan. Nang lumapit siya sa pari bigla siyang binaril nito. At nang magising siya, nakatali na siya sa leeg at napalibutan ng buong Roscoroma member. Dito niya nakilala si Katia ang bagong leader ng tribo dahil pinatay ng Marquis ang tatay nito noong patayin niya ang elder. Galit na galit ang mga ito sa kanya dahil sila ang binalikan ng kasalanan ni John. Papatayin na sana siya ni Katia dahil wala rin namang mangyayari kung patayin niya ang Marquis. Ngunit nang sinabi niya dito ang balak na pakipag-duel sa Marquis, napaisip ang babae. Maya-maya ay pumayag din ito kapalit ang isang trabaho. Pinapaligpit ni Katia ang taong pumatay sa tatay nito. Ilang oras ang lumipas, dinala siya ng tauhan ng babae sa baluarte ni Kila, ang leader ng German table. Ngunit nag-aantay na rin pala sa kanya si Kane. Dahil alam na nito ang plano ng hitman sa German. Maya-maya lang ay nagulat sila nang pumasok din ang bounty hunter. Silang tatlo ay gusto nilang patayin si John, pero si Kila ang target nito. Kaya nang makakita siya ng pagkakataon. Inatake na niya ang German leader. Habang si Kane at Nobody naman ay nakipaglaban sa ibang mga tauhan ni Kila. Medyo nahirapan si John dahil malaking tao ang target niya. Dumagdag pa ang mga tauhan nito. Pero kalaunan nanaig din ang lakas ng hitman. Hinulag niya ito sa hagdan. Saka kinuha ang ngipin nito bilang katibayan na naitamba na niya ang pumatay sa leader ng Roscoroma. Napangiti si Katia sa tagumpay ni John. Kasunod nito ay ang ritual at selebrasyon sa pagbabalik ng hitman sa tribo nila. Naisa na naman itong membro ng Belarus family, ang Roscoroma tribe. Pinili ni John si Winston bilang pangalawa nito, kaya ang huli ang magdadala ng challenge ng hitman sa Marquis. Nang sumunod na araw, nakipagkita ang Continental Manager sa Marquis at inabot dito ang official na sulat galing sa Roscoroma. Dahil valid umano ang duel challenge, ano raw ang gustong mangyari ng hitman? Sagot ni Winston na kalayaan sa anumang obligasyon nito sa high table. Ngunit tinanggihan ito ng Marquis. Kaya sinabihan ng manager ang Marquis na wala raw itong magagawa kundi tanggapin ang hamon dahil ito ang lumang paraan ng high table sa pagresolba ng mga issues noong araw. Dagdag pa ni Winston na isa umano itong magandang oportunidad sa Marquis na mas makilala at maalala ng lahat ang pangalan dahil ito ang tumapos sa John Wick na kinatatakutan ng buong organization. Dahil sa narinig, nagbago ang isip ng lalaki at tinanggap ang duelo challenge. Kaya sinabi rin ng manager ang terms niya bilang second ng hitman. Na mawala na ang excommunicado status niya, ibalik siya sa pwesto at ipagawa ang kanyang hotel na gastos ng high table. Sumang-ayon naman dito ang Marquis. Pero nang paalis na si Winston, sinabihan siya nito na kung mamatay si John, nasa rules din nakasama siya bilang second na ilibing sa tabi ng sponsor. Napanganga ang manager sa narinig. Kinabukasan, nagtagpo ang dalawang grupo sa Paris para pag-usapan ang rules ng kanilang duelo. Pagkatapos ay ninominate ni Marquis si Kane na siyang makipaglaban kay John. Napatingin ang hitman sa Harbinger, kaya sagot nito na valid ang nomination dahil karapatan umano ito ng player. Kasunod nito ay ininsulto siya ng kaharap, na manatili umano siyang mamamatay tao kahit pamanalo siya dahil iyon ang pagkatao niya.
Isinilang siya sa kalye na patalim ang kasama kaya wala umanong magbabago sa kanya. Sagot lang ni John na isusunod niya ito at tumalikod na. Nang maiwan ang dalawa, tumanggi si Kane sa nomination ng lalaki. Pero binanggit na naman nito ang anak na babae ng assassin para ay pang blackmail. Napabuntong hininga na lang ito at umalis. Kinagabihan, pumunta si John sa subway para makipagkita kay Winston at King. Natuwa siya nang makita ang huli. Bitbit nito ang bago niyang suit na gagamitin sa duelo. Lingid sa kaalaman ni John, may masamang plano ang Marquis ng gabing iyon. Ginawa nitong $26 million ang pabuya sa ulo niya para siguradong marami ang maghahabol sa rewards para hindi na siya aabutin pa ng umaga at hindi na siya makarating sa duelo nila ng Marquis. Nang makabihis na si John, binigyan siya ni King ng baril at hinatid na siya ng dalawa na itinuring na rin niyang mga kaibigan. Ni-remind siya ni Winston na huwag malate sa oras ng duelo. At bago siya umalis, sinabihan niya ang mga ito na loving husband ang gusto niyang ilagay sa kanyang lapida. Dahil naka-broadcast ang location ni John, paglabas niya sa subway, sinalubong kaagad siya ng mga taong interesado sa ulo niya. Dito napakatinding bakbakan ang hinarap ng hitman. Hindi nauubos ang mga grupong umatake kay John. Nabangga, binangga at nakipagbarilan sa gitna ng kalsada. Pero dahil sa konting tulong ni Nobody, nagawa niyang makalapit sa simbahan na pagdarausan ng duelo. Ngunit may ibang grupo na namang nakahabol sa kanya. Lingid sa kaalaman ng Marquis, tahimik na tinulungan ng bounty hunter si John. At nang mag-negotiate sila sa reward, umabot na sa $40 million ang ulo ng hitman. Kaya mas lalong dumami ang naging interesado at naghahabol sa assassin. Hanggang sa magpang-abot sila ni Nobody. Pero nang makita ni John na babarilin na sana ang aso nito, niligtas niya ang alaga ng hunter. Saka siya tumakas. Dahil sa pagligtas ni John sa aso, nagbago ang isip ni Nobody sa hitman. Ilang minuto bago ang sunrise, nakarating na si John sa bungad ng simbahan. Yun nga lang, nasa baba pa siya, mahigit 200 baitang pa ang kanyang aakyatin para makarating sa bulwagan ng simbahan. Ngunit isang napakatinding challenge ang pag-akyat niya dahil napakaraming kalaban ang hamarang sa kanya sa hagdan. Noong akala niyang matatapos na niya ang challenge na hagdanan, sinalubong siya ng mga tauhan ni Marquis. Sinipa siya nito kaya bumalik ulit siya sa pinakadulong baitang. Dito na dumating si Kane, na kahit binablackmail ito ng Marquis, nakahanda pa rin itong tulungan ang magiging katunggali niya sa duelo na kaibigan din ang turing niya. Kaya nagtulungan ang dalawa na labanan ang natirang mga tauhan ng Marquis. At habang busy pa ang hitman, nakikinig lang si Winston kasama ang iba pa sa bakbakan sa baba ng bulwagan. Humabol din si Nobody para tumulong na ring labanan ang hamarang sa pag-akyat ni John sa hagdan. Pagkalipas ng mahabang gabi ni John at mahabang paghihintay, nakarating din sa tapat ng simbahan ang hitman kasama si Kane. Ganon din si Nobody na isa sa manonood sa makasaysayang duelo ni John Wick. Hindi makapaniwala ang Marquis na sa dami ng pinadala niyang tatapos sa notorious hitman, nakalusot pa rin ito at nakarating sa tamang oras. Ilang saglit pa ay nag-umpisa ng maghanda si John at Kane. Kasunod nito ay pamwesto na sila at sa hudyat ng Harbinger, binaril nila ang isa't isa. Ngunit pareho silang sa braso lang tinamaan kaya pinahakbang sila ng 20 papalapit. Pangalawang putok, sa balikat ang tama ni John at sa tagiliran naman si Kane. 10 hakbang na lang ang layo ng dalawa. Dito na tinamaan si John sa tiyan. Kaya bumagsak na siya, at walang tama si Kane. Laking tuwa ng Marquis sa pagbagsak ng hitman. Kumuha ito ng bala para umano tapusin na ang notorious na hitman. Ngunit ang hindi alam ng Marquis, hindi pala ipinutok ni John ang huling bala. Minura ni Winston ang mayabang na Marquis, at mabilis itong binaril ni John sa ulo. Napanganga at napangiti na lang si Nobody sa nasaksihang eksena. Maya-maya lang ay nag-ayos na ang Harbinger. Sinabihan nito ang hitman na malaya na ito at wala ng obligasyon sa high table. Ganon din si Kane at ang anak nito. Kasama ding masusunod ang lahat ng terms ni Winston. At tumalikod na ang official ng organization. Matindi ang tama ni John kaya hindi pa ito nakatayo. Nilapitan siya ni Kane at nagpaalam na ito sa kanya. Ilang saglit lang ay tumayo na rin ang hitman at sinabihan si Winston na pwede ba siyang ihatid nito sa bahay. Mangiyak-ngiyak na tiningnan ng manager ang nanginginig na assassin.
Bumaba ito sa hagdan hanggang sa bumagsak din kalaunan. Huling binanggit nito ang pangalan ng asawa bago nawalan ng ulirat. Paglipas ng mga araw, magkasabay na binisita ni King at Winston ang libingan ni John at Helen. Tinupad ng dalawa ang kahilingan nitong ilagay sa lapida na mapagmahal itong asawa. At si King na ang nag-aalaga sa naiwang aso ng hitman. Sana nagustuhan nyo ang buong film series ng John Wick. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.